pag-usapan natin itong nangyari kahapon, no? Itong si VP Sara tatakbo di umano, okay? Witness itong mga media kahapon dito kay VP Sara sa Davao City sa kanyang speech na tatakbo daw siya sa 2028. Ha? So ito ba ay biro o ito ba ay totoo? Ipapakita ko sa inyo itong video na ito, okay? Para malaman natin kung ito ba ay legit. Dahil marami na ngayon ang sa taong bayan natin ang nag-speculate kung ano ang tatakbuhan ni VP Sara. Okay? Pero for sure, she is now the Vice President. Siyempre, ang tatakbuhan niya, siguro, Presidente ng Pilipinas. Okay? Kung maging totoo man yan, good news yan para sa atin. Di ba? Okay, so pangalawa nating pag-usapan itong si Senator Bato de la Rosa. Kahapon, mainit itong mga pahayag ni Bato de la Rosa tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, ipapakita ko sa inyo itong video interview niya sa SMNI, no? Na ang sabi niya, magtatampo talaga siya kay Presidente Bongbong Marcos kapag papasukin ang ICC dito sa Pilipinas, no? So, dati na itong sinabi ng mga kalaban ni Duterte na nandito na daw yung ICC. Isa na dyan si Trillanes. Okay? Nandito na raw. Hindi ipinaalam ni Bato, hindi ipinaalam ni VP Sara at pati si former President Duterte, hindi alam na nandito na pala yung ICC. Kaya kung totoo man ito, sabi ni Bato de la Rosa sa kanyang interview sa SMNI, magtatampo siya kay PBBM, okay? Sa buong balita na yan, ipapakita natin yan. Pero bago natin yan ipapakita, bago natin ito itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin, okay? Sa YouTube, i-like and share ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayo ng i-like and share itong video natin sa YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, kung nagustuhan nyo itong video na ito, paki-subscribe na rin, okay? At follow sa Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay. Sabay-sabay tayong i-follow at i-subscribe ang Don Mar TV sa YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe and follow na ba? So, simulan natin kaagad itong balita na si VP Sara ay tatakbo. Okay? So, pakinggan natin ang kanyang speech at magre-react tayo. Okay? Play. Biglang naghayag ngayon si Vice President Sara Duterte ng intensyon niyang tumakbo sa susunod na eleksyon. Kung para sa anong posisyon, medyo malabo pa po. Nasa frontline balita ngayon si Marian Enriquez. Bumisita sa flag raising ceremony ng Barangay Bago Galera sa Davao City si Vice President Sara Duterte kaninang umaga. Isa sa binanggit ng bise sa kanyang talumpati ang plano niya sa kanyang buhay politika. Kaduog ko, mga ko ang isuon, si Mayor Baste o mga ko ang maguwa, si Congressman Pulong, so di sila magagal. Basin, di sila magagal sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo ha, kay ngampanya ko sa inyo ha, kay magagal ko sa sunod na eleksyon. Hindi mukha namang totoo, di ba? Legit naman yung face niya, di ba? So, hindi sila tatakbo sa 2025. Sa 2028 sila tatakbo. Okay? Malinaw kung anong posisyon ang tatakbuhan ni VP Sara sa 2020. Oh, kasi ito, nawindang ang media dito dahil walang binanggit si VP Sara kung ano ang tatakbuhan. 2025 ang pinakamaagang eleksyon sa bansa. Midterm elections ito para sa mga senador, kongresista at mga lokal na opisyal. Sa 2028 naman matatapos ang termino ni Inday Sara bilang vice-presidente kaya sinusubukan naming hingin ang panig ng kanyang opisina para linawin ito. Sa isang interview sa kaparehong event, nagpahayag din ng pagkadismaya si VP Sara sa pamimili ng pirma para sa People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Insulto raw ito sa ordinaryo at mahihirap na mamamayan para na rin daw itong vote buying. Nakasasama raw ng loob na kailangan pang suhula ng mga tao para pumirma. Sa isang online interview naman, kinondena rin ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bayaran sa pirma. Talamak daw ito kahit sa Davao City. If you start to amend a constitution and you start by buying the
signatures of the Filipinos for it to start the process. Daanin mo sa bayaran, wala ngang eleksyon. It does not only leave a bad taste in the mouth, actually. It's almost, how would I term it, repugnant. A disgraceful act. So, hindi ako pabor kung gano'n, hintuin na lang nila. Kamakailan lang nang kumalat ang pagpapapirma ng People's Initiative. Okay, so hindi na natin yan tatapusin dahil yung People's Initiative na yan, lagi na natin yung binavlog dito. At alam nyo yan, in-explain ko na yan, di ba? Ngayon, ano bang ibig sabihin dito sa pag mensahe kay VP Sara na siya ay tatakbo? No? Ginagalit nyo kasi ang mga Duterte eh. Alam nyo na kung sino yung pinatutukuyan ko dito. Sino ba yung mga kalaban nila ngayon? Di ba? Ginalit ninyo sila eh. Inaway ninyo. Ha? Ginawa ninyo, drinuwingan ninyo ng putik. Lahat-lahat na. Binatuhan nyo ng putik. Siniraan nyo ng siniraan ang mga Duterte. Ngayon, sa kanilang galit, itatakbo ito. Itong tatay at itong daughter. Kasi, di pa natin alam. Meron pang 4 na taon na vice presidente itong si VP Sara. Di pa natin alam kung i-rolling nila, patatakbuhin nila yung impeachment laban kay VP Sara. Hindi natin alam. Sa Kongreso, posibleng mangyari yan. Posibleng mangyari yan. Alam nyo ba kung bakit? Pati nga itong si Bato de la Rosa, galit na galit. Sabi niya, magtatampo siya kay PBBM. Tungkol dyan, na wala siyang, nagbitaw siya ng promise kay Bato na huwag papasukin ng ICC. Ngayon, si Bato, na-shock si Bato na nandito na pala ang ICC. Palihim na pinapasok yung ICC dito. So mapipilitan itong si VP Sara. Malalim itong sinabi niya na tatakbo siya. That's a warning to you, Martin Romualdez. Kasi wala silang choice. Ginagago nyo ang mga Duterte eh. Wala silang choice kundi tumakbo. Alam nyo ba kung bakit? Hindi nila nagugustuhan ang treatment ninyo. Hindi nila nagugustuhan yung mga People's Initiative, signature buying. That's not the right thing to do sa ating konstitusyon. Dati na yung sinabi nila. Pang-aapi yan. Pagdi-disrespect yan sa taong bayan. Kaya mapipilitan silang tumakbo itong si VP Sara at si former President Duterte. Para sa taong bayan yan. Okay? Yan, nagsalita na si VP Sara sa Davao. Klarong-klaro yung speech niya. Okay? Ngayon, pakinggan naman natin itong sinabi ni Bato de la Rosa tungkol kay Presidente Bongbong Marcos na magpakalalaki ka. Kung gusto mong papasukin yung ICC, sabihin mo sa mukha namin. Pakinggan natin si Senator Bato. Walang sa akin, dito lang yan sa talaga SMNI. Okay? Let's play the video. Magtatampo ako sa ganung usapan. Ilalaki naman tayong kausap eh. Pwede naman tayong sabihan na hindi na pwede, hindi na namin kaya. Talagang nakapasok na sila. So, yun lang naman ang aming kuwan, ang aming pag-iusap. Hanggang tampo na lang ako. Magtatampo na lang ako. Sige lang, prepare lang tayo. Prepare for the worst. Ayan. Ano pa lang yun ha? Patikim pa lang yun kay Bato. Wala silang magagawa kundi mag-prepare na lang sila kasi nakapasok na raw ang ICC. Remulla, PBBM. Ito yung gusto nyo, di ba? Talagang tawag natin sa mga Duterte, trahidor itong ginawa nila kay Bato, VP Sara, at itong si former President Duterte. Trinahidor sila. Sa mga ginagawa nila kay PBBM.
At itong si payag naman si Remulla. Speaking of Pangulo po ng Pilipinas, nabanggit nyo Ito na. last time, napangiti pa nga kayo dahil may commitment na si Pangulong Bongbong Marcos na hindi talaga papapasukin dahil wala ng jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ganun pa rin po ba yung kanyang pagtiyak o parang lumabnaw ang pagtiyak na yun na Senador? Kasi may nabasa kong pahayag. Ang sabi nyo, biman enough. Hindi. Kung ang tanong kasi, may premise yun yung tanong na yun. Yung tanong ng media kanina is, sabi nga daw, sabi ni former Senator Trillanes na maghintay na lang daw kami ng warrant of arrest from the ICC. Dahil tapos ng investigation, ginawa na dito, pumasok sila dito November, December, tapos lumabas sa bansa, December, yun ang sabi nila. Tapos na daw investigasyon. So, anong klaseng investigasyon yun? Walang tinanong ang PNP, hindi mo lang kami tinatanong yung mga akusado. So, very partial investigation yun. Very biased investigation kung indeed there was an investigation. So, sabi ko, if indeed it happened, no? Inalaw ng ating gobyerno na papasukin sila dito, yung ICC, para mag-imbestiga. Kung inalaw ng ating gobyerno yan, nakiusap ko lang ako sa ating gobyerno na please be kind enough. Be kind enough to inform us. And be man enough to tell us. Sa madaling salita, itong si Bato, VP Sara at si former President Duterte, bina-backdoor nila. Plastic ka talaga, PBBM, sa ginawa mo kay VP Sara. Na pinapasok na ninyo yung binudol mo si VP Sara. Mag-imbestiga. Para naman, on our part, kami naman ay mga Pilipino, hindi man kami banyaga, no? Sino bang magkuhan, kundi kapwa Pilipino? Pilipino kami. We are Filipino citizens. Citizen Duterte at saka si Citizen Bato ay mga Pilipino kami. I think we owe protection. The government owes us protection as citizens, no? Sana iprotektahan nila yung kanilang citizens. Kung ayaw lang protektahan, okay lang. We don't need your protection kung ayaw yung ibigay. Amin lang, inform lang kami so that we know how to deal with that. Kung yan sabi ni Bato, ha? Kami ay mga normal na tao. Citizen lang kami ng bansa. Kaming tatlo. VP Sara, Bato at si Duterte. The government has the duty to protect the citizens of the Philippines. Pero kung ayaw niyong protektahan itong tatlo, bahala na kayo. Ito yung mga matatapang na leader, hindi weak. Okay? Handa sila. Maghanda na lang sila sa kanilang sarili. But don't worry, Bato de la Rosa, VP Sara, and former President Duterte, dahil nasa inyo ang taong bayan. Ang taong bayan na ang lulusob sa kanila. Don't worry about that. Talagang totoo. Makapaghanda rin kami. Di ba? Yun lang ang pag-iusap ko. Walang kasi sinabi na niyo noon na hindi makapasok, hindi makapag-imbestiga. Ngayon, kung totoo yan na nakapasok na, so ibang usapan yan. Ibig sabihin, nagbago yung stand ng gobyerno. At sabi ko nga, kung magbago man ang stand ng gobyerno, sana naman President Duterte, Citizen Duterte is a former President of the Republic of the Philippines. Bato, wala na silang respeto dyan. And Citizen Bato is a sitting senator of this republic. Wala nang respeto sila sa inyo, sa Sir Bato, kay Duterte. Wala silang respeto. Mga bitter yan sila. Sana naman na-inform lang na wala kami magawa. Pinasok na namin sila. Andito na sila, nag-imbestiga na. So, para naman makahanda kami. Hindi yung parang iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Dapat, hindi yung maganda yan, pero laban bawi ang... Si PBBM ang pinariringgan doon. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa.
ang ginagawa pag ganun. Pero again, I still have to wait for official announcement from this government na magsasabi talaga, official na indeed, inalaw na namin na pumasok ang ICC at gumawa ng investigation. So, para klaro lang, yun lang naman sa akin. Sino kami para mag-demand sa kanila ng na inform kami, pero nakiusap lang kami bilang mamamayan ng Pilipinas. Hindi naman kami mga kriminal na tao, no? Ang isa former president, ako sitting senator of this republic. Pwede naman siguro kami sabihan na wala kami magawa. Na pinapasok namin sila, dyan na sila. Kung totoo nga nakapasok kung totoong nakapasok, so yun ang pag-iusap lang namin. Pero kung hindi naman, din well and good. Kung maritis-maritis lang yung sabi ni Trillanes na nakapasok na. Pero sakali po, Senador, na nakapasok at hindi talaga nasabi po sa inyo man lang kasi iba yung iba yung ipinangako at tiniyak, iba rin yung kanyang sinabi sa taong bayan na hindi na or kumbaga wala nang jurisdiction sa atin, tapos pinayagan pa rin. Ano kaya ang magiging dating nito sa taong bayan na yung ating mga namumuno? Ako nang sumagot. Ano ang dating? Nabudol. Budol at traidor ang masasabi namin dyan, Admar. Ay kumbaga parang walang isang salita? Sa akin, magtatampo lang talaga ako. Magtatampo ako. Klaro yun magtatampo si Bato de la Rosa. Magtatampo ako sa ganung usapan. Ilalaki naman tayong kausap Pwede naman tayong sabihan na hindi na pwede, hindi na namin kaya. Talagang nakapasok na sila. So, yun lang naman ang aming pag-iusap. Okay. So, ayan. Narinig ninyo. Loud and clear. Narinig niyo si Bato de la Rosa. Magtatampo siya. Alam nyo, ang analysis ko dito ang masasabi ko, ang reaksyon ko dito, ang kapal talaga ng mukha ng mga taong ito. I'm sorry, Mr. President, you are our president, we respect you, pero sir, grabe, ang kapal ng mukha mo, sir. Dahil kung gagawin mo ito, masasabi ko talagang kapal ng mukha mo kasi nag-promise ka ni Bato de la Rosa. Lalaki sa lalaki, nag-promise ka na hindi mo papasukin ng ICC for a valid reason. Dahil wala nang jurisdiction ng ICC dito, kumiwalas na tayo sa ICC, and that's a valid reason. At sinabi mo pa yan sa taong bayan. So meaning, not only Bato de la Rosa na ang pinagpramisan mo, nag-promise ka rin sa taong bayan. Is this one way of saying na nabudol na naman ang taong bayan at pati itong si VP Sara at si Bato de la Rosa? Diba? Kaya ang masasabi ko dito, don't worry, Sir Bato de la Rosa, VP Sara, former President Duterte, dahil mahal kayo ng taong bayan. Kakampihan at kakampihan kayo ng taong bayan. Alam ko yan. Okay? So, kayo mga audience ko dito, pabor ba kayo sa mga sinasabi ni Bato de la Rosa? Ano sa palagay nyo? Kung totoo man ito na ginawa ni PBBM na palihim na pinapasok na nila at sabi pa nga ni Trillanes, natapos na ang investigasyon, pumunta dito ng December, nakaalis na raw ang ICC. Kung totoo man ito, dahil wala talagang meron talagang leak na impormasyon na lalabas. Ano ang masasabi nyo sa ating Pangulo? Yan ang tanong ko sa inyo. Ano ang masasabi nyo sa Pangulo? Tunay ba na lalaki siya? Tunay ba na leader ang ganyang mga ugali? Mag-comment, mag-react. Babasahin natin yan sa comment section at pag-usapan natin ito
sa comment section. Okay? Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan, and subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Have a great day. God bless inyong lahat po. Mabuhay ang Pilipinas.